Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat magugulantang si Giselle sa ebidensyang ipapakita sa kanya ni Eric. Dito nga matapos utusan ni Giselle si Eric na bantayan si Zoe, ay matutuklasan nga nito ang malaking sikreto ng mag-amang Zoe at Doc Carlos kaya naman ay agad niya itong ipapakita kay Giselle na sobrang ikakagulat nito. Samantala ay wala ngang tigil ang mga pulis sa paghabol kay Moira, at mapupuntahan nga nila ang mga pinagtataguan niya subalit palagi silang nahuhuli na makita ito. Dahil na nga din ito sa tulong ni Doc Carlos sa bruhang si Moira para tuluyan na nga itong makaalis ng bansa papuntang Japan. Samantala ay pagkakatiwalaan nga nitong si Giselle ang dati niyang asawa na si Eric, na magbantay kay Zoe at pigilan nga daw ito na malapitan ng ina niyang si Moira. Kaya naman nang makita ni Eric si Zoe, ay kakausapin niya nga ito at sasabihin ang sitwasyon ng kanyang inang si Moira, na ito nga daw ay may warrant of arrest na at pinaghahanap na ng mga pulis. Kaya naman ay gulat na gulat ang damanhitang si Zoe at agad nga itong gagawa ng paraan para makausap ang ina niyang si Moira. Sa kabilang banda naman habang papaalis na nga itong sila Doc Carlos at Moira, ay hindi naman nila mapapansin na nakita na pala sila ni Doc Robert. Dito nga ay takang-taka si Doc Robert dahil sa makikita nito si Doc Carlos na may kasamang babae sa sasakyan niya kaya naman ay agad niyang papasundan sa kanyang driver ang sasakyan ni Doc Carlos. Samantala ay tuwang-tuwa naman ang mag-inang Annalyn at Lynette sa Japan dahil nga sa pinasyal silang dalawa ni Doc Lin dun sa Mount Fuji na matagal nang ang gustong puntahan ni Annalyn. Sa tingin niyo magtagumpay kaya si Doc Robert na masundan sila Doc Carlos at malaman kaya nila kung sino ang babaeng kasama nito, mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mas-subscribe niyo ako. Maraming salamat po. Point 1.